Mariyang mapalad, sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanali kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalong isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang walang ni anuman ng mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa araw din ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsang si Santa Elizabeth. Kaya't palakpakan din natin ang ating mahal na ina. Nasa 3 araw na po tayo ng pagnonobena din sa kamalmahalang puso ni Jesus. At napakaganda na ipagdiriwang din natin ito sa unang Biyernes ng buwan, kataon sa Hunyo, ang unang Biyernes, kapistahan din ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya nga itong Hunyo ay buwan ng biyaya, buwan ng awa,
sapagkat buwan ng puso ni Jesus. At napakaganda po na ngayon, Biyernes, na tayo nagkakatipon, ang huling araw ng Mayo. Kay bilis ng panahon. Pagdating ng Hunyo, mangangalahati ng taon. Ano na ba ang nangyari? Mangangalahati na ang 2024. Nandito pa tayong lahat dahil may dahilan, may misyon. Kaya, tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo nga sa katabi mo, may misyon ka pa. At sabihin mo sa kanya, kaya pagpapalain ka ng Diyos. Ayan, mukhang hindi kayo may mission, may consummation yata kayo dahil parang nanglalata kayo. No? Ang naniniwalang may mission pa sila at pagpapalain sila ng Diyos, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. No, ayan naman pala, buhay pa. No? Buhay pa tayo. Kalahati na ang taon, buhay pa tayo. Meron iba siguro, nagsimula ng taon, wala na. Pero tayo, nandito pa kayo, nakakabalik pa sa Quiapo. Sapagkat meron pang gustong ipagawa sa atin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen? At napakaganda na ngayong tinatapos natin ang buwan ng Mayo, kahapon po, hindi natin pwedeng gawin ngayon dahil Biyernes, kaya kahapon natin ginawa yung Santa Cruzan at yung prosesyon para sa mahal na Birhen. Nandito ngayon, mamayang alas 6, kaya hindi muna ako ang alas 6, si Monsignor Ding, ang dati nating kura paroko. At kahapon, ganda yung binigay niyang halimbawa at pagninilay. Dinasal niya yung dinadasal natin lagi sa Santo Rosario. Di po ba sa pagitan ng mga misteryo, dinadasal natin yung dasal ng Fatima na tinuro ng mahal na Birhen. Yung, O Jesus ko, no? O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead those souls to heaven, especially those who need most of your mercy. At ako'y naantig doon sa binanggit niya na yung huling kataga, those who need most of your mercy. Sa salin sa Pilipino, di ba, pag tayo nagdadasal ng Santo Rosario, O Jesus ko, ipanalangin mo kami makasalanan, hanguin mo kami sa lahat sa apoy na impyerno, hanguin mo kami, lalo na yung mga walang sukat, makaalala. Yung salin daw ng those who need most of your mercy ay yaong walang sukat, makaalala. Kung ating dapat isasalin ito ng literal, dapat those who need most of your mercy ay yung nangangailangan ng iyong awa. Pero yung nagsalin sa wika natin, sa halip na gano'n ang gamitin niya, para sa kanya, yung nangangailangan ng awa ay yung walang sukat, makaalala. Para bagang sinasabi sa atin, ang kaawa-awa daw na tao ay yung walang nakakaalala sa kanya. Totoo nga rin naman po, di po ba? Kapag wala nang nakakaalala sa iyo, kaawa-awa ka naman. Di ba? Ano yung nararamdaman ninyo? Birthday ninyo. Hindi kayo nabati. Hindi ka naalala. Haharap ka siguro sa salamin, sabi mo, kawawa naman ako. Kaya di ba, mga misis, naghanda ka pa man din, inayos mo, naglinis ka sa bahay, dahil anibersaryo ninyo. Pag-uwi ni mister, nakita pa niya, nakabihis ka, nakapustura ka, may gayak sa bahay. Tapos ang tanong sa'yo, ano meron? Nakalimutan. Anibersaryo ninyo. Kawawa naman. Hindi ka naalala. Kaya di ba minsan nagtatampo tayo, nagkasakit ka,
Hindi ka man lang dinalaw. Hindi ka man lang kinamusta. Walang sukat makaalala. Yun din daw po ay kaawa-awa. Ngayong araw na ito, mga kapatid, dinalaw ng namahal na Birheng Maria si Santa Elizabeth. Masasabi din natin, ito'y isang gawa ng awa. Sapagkat kung matatandaan ninyo, ano bang nangyari bago ang pagdalaw? Dumalaw din. May dumalaw kay Maria. At ito ay ang Anghel Gabriel. At sinabi ng Anghel Gabriel, ika'y magkakaanak, si Jesus Nazareno, ang anak ng kataas-taasan. At sa bandang huli, sinabi rin ng Anghel Gabriel, ang pinsan mo, si Elizabeth, na inaakalang baog dahil matanda na at wala pang anak, siya ngayon nasa ika-6 na buwan na. Kaya nga't pagkatapos ng pagdalaw ng Anghel Gabriel, dali-dali si Mariang nagpunta kay Elizabeth dahil inalala niya. Kawawa naman ang pinsan ko, matanda na, buntis pa. Baka mag-isa lang, hindi yan marunong. Kaya bagamat siya'y nagdadalang tao, si Maria, bagamat siya'y may pangangailangan, at alam po ninyo, yung pagdalaw na yon, ay hindi simpleng pagdalaw. Mula kay Maria hanggang kay Santa Elizabeth, iyon po'y 140 kilometro. Parang papunta ng Pampanga na o Batangas. Wala pang bus nung panahon na yon. At sabi pa nga, nagmamadali si Maria. Kaya kita ninyo, iyon ay isang gawa ng awa. Naalala niya si Elizabeth at agad-agad siyang tumulong kay Elizabeth. Dahil daw ang mga taong kawawa ay yung mga walang sukat makaalala. At bakit ito nagawa ng mahal na Birheng Maria? Sapagkat siya rin, kaya siya dumalaw, kaya siya nagmamadali, kaya siya naawa, sapagkat siya din, pakiramdam niya, siya rin ay dinalaw ng Diyos. Siya rin ay kinaawaan ng Diyos. Siya din ay inalala ng Diyos. Kaya nga't nang umawit ang mahal na Birhen, anong sabi niya? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon sapagkat nilingap niya, inalala niya ang kanyang abang alipin. Opo mga kapatid, kaya malakas ang loob dumalaw ni Maria sapagkat siya ang unang dinalaw ng Diyos. Sapagkat siya ang unang kinaawaan ng Diyos. Sapagkat siya ang unang inalala ng Diyos. Mga kapatid, mga kadeboto, narito kayo. At alam ko, iba sa inyo, galing pa sa mga malalayong lugar. Bukas, sisimulan din natin dito sa Quiapo ang ating Pilgrim's Mass. Ang Biyernes, araw ng mga deboto. Napansin ko po pag Sabado, marami rin nagpupunta. Lalo na yung hindi makapunta ng Biyernes dahil may trabaho, dahil malalayo ang pinanggagalingan. Kaya bukas meron tayong tatawaging Pilgrim's Mass. Dahil nga tayo isang dambana tuwing 9:00 at 10:00. At ito'y sa Ingles. Dahil mas marami ng mga tao galing sa iba't iba pang lugar. Dahil ang tahanan ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng lahat. Hindi lang mga Tagalog, kundi lahat ng tao, lahat ng deboto, lahat ng peregrino. At kayo ngayon nandito, walang papigil sa inyo. Dumalaw kay Jesus Nazareno. Mamanata kay Jesus Nazareno. Dahil alam niyo ba kung bakit? Kaya gusto niyong dumalaw? Batid niyo man siguro, hindi. Kaya kayo napadalaw dito dahil dinalaw na niya kayo. Kaya yung iba sa inyo magsasabi, Father, napanaginipan ko ang Nazareno, kaya ako napapunta sa Quiapo.
Father, naghimala sa akin ang Nazareno, kaya ako naririto ngayon. Father, ramdam ko ang awa niya, kaya ako naririto ngayon. Kaya nandito tayo ngayon, hindi lang dahil ginusto natin, kundi dahil ginusto niya una sa lahat. Hindi lang tayong dumalaw sa Kanya, siya ang naunang dumalaw sa atin. Sapagkat mahal na mahal tayo ni Jesus Nazareno. At natitiyak ko, handang-handa na siya. Kung ang puso din natin ay handa, handang-handa na siyang maghimala, magpala, at maawa sa atin. Kaya, minsan pa, iparinig natin kay Jesus Nazareno ang ating palakpak ng tiwala at pag-asa sa Kanya. At mga kapatid, kung tayo'y inalala, dinalaw, at kinaawaan ng Diyos, katulad ni Maria, dapat tayo din matutong dumalaw, umalala, at maawa. Kulang. Nasa kalahati pa lang tayo ng pagdedebosyon, yung pagdalaw natin dito. Dapat pagkatapos natin dito sa simbahan, tayo naman katulad ni Maria, magmadaling dumalaw, maawa, tumulong, at umalala sa ating kapwa. Sino kaya ngayon ang kamag-anak, kakilala natin na may sakit, na nangangailangan ng tulong, na nangangailangan ng awa, na wala nang nakakaalala pa? Alam nyo, magandang regalo kay Nazareno sa araw na ito. Mamaya manahimik kayo, sino ba yung hindi ko na naaalala? Hindi ko man lang nabati, hindi ko man lang nangangamusta ngayon. Baka naghihirap siya ngayon, baka may sakit siya ngayon, baka namomroblema siya ngayon. Mapagdasal. Ngayon pa lang, ipagdasal nyo na. Baka kayo rin hindi nyo lang alam, merong nagdarasal na sa inyo. Merong ding umaalala sa inyo sa tulong ng Poong Nazareno. Ang tunay na deboto, katulad ni Maria, agad-agad ding nakakaalala, agad-agad na dumadalaw sa mga walang sukat makaalala, sa mga walang sukat na tumutulong, sapagkat ang tunay na deboto, ramdam na ramdam niya ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, salamat po sapagkat katulad ng ginawa ninyo sa inyong ina, dumalaw po kayo sa amin. Dumadalaw kayo sa amin. Lalo na sa mga panahong wala ding nakakaalala sa amin. Wala ding tumutulong sa amin. Kailangan naming higit ang iyong awa. Mahal na Poong Jesus Nazareno, lagi ko sanang maramdaman, lagi sanang bukas ang aking puso upang mapagtanto ko ang iyong nag-uumapaw na awa at pagdalaw sa aking buhay. At nawa, ako din, matutong maging matulungin, maawain, at maalalahanin. Sapagkat ang tunay mong deboto at alagad, katulad ng mahal na ina, ibinabahagi din ang iyong kabutihan at awa. Tulungan niyo po ako na matutong umabot sa aking kapwa, lalong-lalo na ang kailangan ng aking tulong at patawad. Mahal na Poong Jesus Nazareno, salamat po sa iyong tuwinang pagdalaw. Kawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen.